Digno Aquino III ang naging pambato sa pagkapangulo ng Partido Liberal. Ang dating hindi sigurado sa pagtakbo, ngayon na mayagpag at napipintong maging ika-15 Pangulo ng Republika. Alamin ang ilang detalye at kilalanin ng mga taong nagpatakbo sa kampanya sa likod ng pangunguna sa karera ni Senador Aquino. Tatakbo po ako sa pagkapangulo sa Sakyari na Matapos pumanaw ang dating Pangulong Cory Aquino noong August 2009, kagaya po ng pangako na iniwan ng dad at mom sa ating bayan, Noy, ikaw at ako ang nasa posisyon para ipagpatuloy ang lahat ng kanilang nasimulan. isang mahinang panawagan ang unti-unting lumakas. Ang isang simpleng mambabatas naging sentro ng atensyon ng marami. sa ika-10 ng Mayo, gutom na gutom ang taong bayan sa bagong liderato. Noynoy for President, ito ang sigaw ng ilan. Muling nagkulay dilaw ang maraming lugar. Katulad ng kanyang ina, wala raw sa plano ni Senador Benigno Noynoy Aquino III ang pasukin ang pagkapangulo. Pero lingid sa kalaman ng marami, iba't ibang grupo nagkumbinsi sa nag-iisang anak na lalaki ni Ninoy at Cory. Una na rito, ang grupong Noynoy Aquino for President Movement o NAPM. Pinangunahan ito ni Edgardo Roses, anak ng negosyanteng si Don Chino Roses. Si Don Chino Roses ang nanguna ng Cory Aquino for President Movement noong 1985. Katulad ng ginawa ng ama, nangalap din ng 1 milyong lagda si Eddie Roses para himuking tumakbo si Noynoy Aquino. Pinakita namin yung streamer sa kanya na Noynoy for President. Nag-hesitate siya sa amin eh. Sinasabi niya, "Oy, wag muna, wala yan. Kaya lang, nung nangyari din yan sa Makati, nung celebration, nung assassination ni Ninoy, maraming lumapit sa akin, sa grupo namin. Ang unang tinanong nila sa amin, saan kami pwedeng pumirma para mag-volunteer? Hindi raw nila inasahan ang biglaang pagdami ng mga gustong mag-volunteer sa kandidatura ni Noynoy. Daksa yung mga tao, dating ng dating, at saka nagbo-volunteer. Talagang parang spirit of EDSA. Kasabay ng NAPM, nabuo rin ang Noynoy Aquino for President Initiative na pinangungunahan naman ni Pastor Boy Saicon. Secretary General ng Council for Philippine Affairs at kilalang taga-suporta din ni dating Pangulong Aquino. Ma'am, I really, truly believe, without an iota of doubt, that anyone will contradict me. Noong mamatay si Mrs. Aquino at noong sa eulogy, nag-respond siya, doon namin nakita. Pinag-usap-usapan namin no, sa COPA, mga COPA members na informally. At nagkasundo nga na, sige, sabi niya, itulak natin si Noynoy. Git pa ni Saicon, hindi pa man kinukuha ang presidential bet ng Partido Liberal si Noynoy, ay nagsimula na silang hikayatin ito. Doon sa pagpasok na yun, kami lumakad kagad on our own. Dahil hindi pa naman siya ina-adapt ng Liberal Party. Hindi pa natin alam kung si Mar Rojas bababa. Bago pa man pumanaw si dating Pangulong Cory, maingay ng bulong-bulungan na si Mar Rojas na ang pambato ng Partido Liberal. Pumapang-apat siya noon sa mga inilabas sa survey kung sino ang dapat pumalit kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero Setyembre na magdesisyong umatras si Mar sa karera sa pampanguluhan. I do this for unity and
support of change. Somebody must make a sacrifice. It must be me. Ako na. Ayon kay Butchabad, campaign manager ng Partido Liberal, kusang loob ang ginawang pag-atras ni Senador Mar Rojas. Sa totoo lang ang sabi ng mga tao, pwedeng maging Vice President si Senator Aquino kay Senator Rojas. Pero yung kauna-unahang araw na kami tatlo nag-usap, doon pa lamang sa pag-upo nila, sinabi na ni Senator Rojas na sa aking pagsuri sa takbo ng mga pangyayari, ikaw lamang, Noy, ang pwedeng magpatuloy nung inumpisahan ng magulang mo. Hindi na kailangan kumbinsihin, hindi na kailangan pilitin. Kusang loob si Senator Rojas na nagbigay daan sa kandidatura ni Noynoy. Sa lakas ng mga panawagan mula sa maraming grupo, isa na rin ang Partido Liberal sa mga nangumbinsi sa pagtakbo ni Noynoy. Yung pagpapatuloy nung inumpisahan ni Ninoy, tapos sinundan ni President Cory, nakita nila na dahil hindi pa tapos yung laban, maganda siguro kung ang anak na si Senator Aquino ang patuloy na magpapatuloy ng laban na yun. So, mayroong kasaysayan ito hindi lang ito nagmula sa kung saan pinulot na hangin. Matapos humingi ng spiritual guidance sa Carmelite Sisters sa Zamboanga, Magiting na Senador Noynoy Aquino! saktong ika-40 araw ng pagpanaw ni Pangulong Cory na magdeklarang sasabak sa karera ng pampanguluhan si Senador Noynoy. Bayang Pilipinas, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa Secretary ng Alaga. Ipagpapatuloy daw niyang laban. Yan ang naging sigaw ni Noynoy maging ng kanyang mga taga-suporta. Kagad umakyat sa survey ang pangalan ni Noynoy Aquino na umabot pa nga ng 60 percentage points. Maging ang kanyang mga kapatid, naging abala sa kanyang kandidatura. Meron din nagpadala sa akin ng mga sombrero, Noynoy Dal, ng Noynoy Mar na watch, yung Taytay, may Noynoy Mar. Pag nagpupunta ako sa iba-ibang lugar, hindi pa nga lang nabibilang ngayon to, ayan, bibigyan kami ng may mga lata. Ay to, yata nakuha ko sa Nueva Ecija, mga nagbigay sila ng mga latang may mga coins, ayan o, mga piso, aray, ang bigat, ayan, mga ganyan, ayan, eto sila, eto pa yung hindi ko pa na-entrega sa headquarters kasi bilangan, tapos padala sa kanila. Nung una, puro selfish reasons yung aming, ang meron kami para wag siyang kumandidato na, ako Noy, we've been there, na napagdaanan natin lahat ng mga getting all this flack, sana wag na lang ikaw. Pero nung na-decide na niya, and we said we'd support him 100%. Baguhin ang buhay, maglilingkod sa inyo. Iba't ibang grupo rin ng taga-suporta ang nagsulputan. Tayo Pilipino! Isa na rito ang grupong PPVC o People Power Volunteer Center. Pinangungunahan ito ni Dinky Suliman, dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Yung papel na ginampanan ko ay tumulong sama-sama, magpadaloy at maging link, no, mag-facilitate ng iba't ibang volunteer organizations na nagnais na pumunta sa kampanya ni Senator Noy. Iba't ibang volunteer group pa ang nabuo na sumusuporta kay Noynoy. Ang mga volunteer organizations may sariling palo, may sariling desisyon, may sariling buhay, at hanggat maaari hindi namin sila kinukubkob at binobureaucratize, if you know what I mean. Ang ibig sabihin nun, malaya ang bawat isa gumawa ng kanilang tingin na dapat gawin basta nakasunod sa dalawang bagay. Sinusuportahan si Senator Noy pagka-presidente, si Senator Mar pagka-vice-presidente. Sa kabila ng pagdagsa ng suporta, Pebrero ngayong taon, nang halos dumikit na sa survey ang katunggali sa pagpapangulo ni Noynoy na si Senador Manny Villar. Muling tumaas sa survey si Senador Noynoy sa mga sumunod na buwan. Ours is a journey.
towards transformation. Mas pinili rin ng miyembro ng Makati Business Club ang tambalang Noynoy Aquino at Mar Rojas. Thank you and good day. Maging ang Iglesia ni Cristo, sila ang inendorso. Sa kabila nito, tila nagkaroon ng lamat ang hindi matibag na tambalang Noymar sa paglitaw ng di umano'y sikretong tambalan, ang Noy B Tandem.